Dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we be able to bring glory to you, Lord, in everything that we do. Amen. And to give the welcoming remarks, Dr. Angelo Lozada, Vice President of the Hepatology Society of the Philippines. Ladies and gentlemen, esteemed viewers, a warm welcome to each one of you this afternoon as we gather to mark the second week of the Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month celebration. So this is a time dedicated to raising awareness about liver health. So today, we embark on a journey to explore a topic of utmost importance about the liver, and which is often referred to as the unsung hero of our bodies. In the spirit of celebration and education, our focus turns to fatty liver, so a condition that affects many among us, and I'm sure very familiar to each and everyone. So just as we celebrate milestones, let us also celebrate the incredible resilience of our liver and strive to understand how lifestyle choices impact their well-being. So as we are halfway through the celebrations this month, we aim to demystify the complexities of liver health, providing valuable insights accessible to everyone. So whether you're here as a concerned individual or a supportive family member or a health enthusiast, your presence enriches this occasion. So in behalf of the Hepatology Society of the Philippines, together with our partners, the Department of Health and the Philippine Society of General Internal Medicine, we welcome you to this afternoon's webinar on fatty liver, what to do next if you are diagnosed. Let us unite in fostering a community of awareness, compassion, and proactive health choices. Together, we can ensure that every liver receives the care and attention it deserves. Here's to a month of enlightenment and celebration, and to a healthier, happier future for all of us. So thank you for being part of this important journey. And now, I would like to turn over the stage to our moderator for this afternoon's webinar.
He is an active consultant at the De La Salle University Medical Center and the Vice President of the Philippine Society of General Internal Medicine. Let me call Dr. Roberto Razo II. Thank you, Dr. Lozada, and good afternoon to everyone who is with us, joining us with this webinar. Thank you for joining us this afternoon. So we are very fortunate to have with us our speaker for this afternoon. She is the immediate past president of the Hepatology Society of the Philippines, and she's currently a clinical associate professor at the University of the Philippines and Philippine General Hospital. And she is currently the associate editor of the Philippine Journal of Gastroenterology. So here with us to talk about what we could do about fatty liver, whenever, if ever we are diagnosed with it, let us welcome Dr. Angela D. Salvania. Good afternoon, Doctora. Good afternoon, Dr. Tarobs. Let me see if I can share my screen. Okay, can you see my screen? I hope it's showing up. Yes po, we can see your screen po. Okay, okay. Magandang hapon po sa inyong lahat sa mga nakikinig at nanonood ng Healthy Pilipinas. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayong araw ay I have fatty liver. Meron po akong fatty liver. What do I do next? Ano ang gagawin ko? Ang fatty liver po ay laganap sa buong mundo, no? Sa ngayon, ang ating mga numero ay nagpapakita na halos 1 kada 3 tao sa buong mundo ay mayroon ng fatty liver. Sa ibang parte ng mundo, gaya ng Western Europe, mas mababa ng konti ang mga numero. Ngunit dito sa ating bahagi ng mundo, no, sa Southeast Asia and the Western Pacific region, higit pa sa 30% ang dami ng mga tao sa mundo na mayroong NAFLD o non-alcoholic fatty liver disease o ang tinatawag na fatty liver, ano? At mayroon pang mga ibang terminolohiya na ginagamit para sa fatty liver na makikita natin sa mga sumusunod na slides. Sa Pilipinas po, may isang pagsusuri na nagmula sa Philippine General Hospital sa 2008. Nung panahon na yon, ang mga test na ginagamit para sa fatty liver ay simple lang, ano, yung ultrasound at saka yung ALT o SGPT. At ang nakita namin sa Philippine General Hospital ay about 12%, ano? 12% ng mga pasyente sa outpatient department ng Philippine General Hospital ay mayroong fatty liver. Ngayon, ito ay 2008. Totoo pa ba yan hanggang ngayon? Around 2014, 2015, 2016. Bagamat medyo naiiba ang mga populasyon na tinignan dito dahil ito ay mga private patients sa Cardinal Santos at sa Medical City sa Ortigas, nakita natin na biglang tumaas ang dami ng mga taong may fatty liver. Umaabot na po ng 38, 39%. Higit na sa 1 kada 3 tao sa mga Philippine hospitals ang mayroong fatty liver. Ngayon, mag-isip po tayo, bakit ba ang daming may fatty liver? Maaari po dahil tumataba din tayo, ano? Baka nasasobrahan ng ating kain, baka hindi na ganon kaganda ang ating lifestyle. Pero hindi lang po ang mga taong overweight at obese o yung mga mabibigat ang timbang nagkakaroon ng fatty liver. Mga 10-11% ng mga Filipino na kahit na mababa ang timbang ay maaari pa ring magkaroon ng fatty liver. Ano po yung fatty liver? Literally po, ito ay taba sa atay. Ito pong mga litrato na nakikita ninyo sa screen ay ang atay na may taba, ano? Sa kaliwang bahagi, sa itaas, ang mga bilog-bilugan na puti ay ang fat globules, no? Mga bola ng taba na nakikita sa atay. Yung kulay luntian o rosas na background ay ang normal liver cells. Sa kanang bahagi ng inyong screen sa itaas din, may mga nakabilog.
Kasi pag tumagal ang fatty liver sa isang tao, maaaring magkaroon na ng inflamasyon. Yung mga nakabilog po ay mga inflammatory cells. Kapag po tumawid na sa ganitong klase ng fatty liver, ito ay tinatawag na NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Ibig sabihin po ng hepatitis, meron ng inflamasyon. Ngayon, kung hindi ito naagapan, hindi ito pinansin ng isang tao na wala pang nararamdaman sa katawan, maari pong mauwi ito sa tinatawag na fibrosis. Sa ibabang bahagi po ng inyong screen sa kaliwa, may nakikita kayong mga nakatina na asul, ano? Yung mga asul na yan ay nagsisimulang peklat o fibrosis. Kapag po hindi na naman pinansin ang liver fibrosis at masamang sinyalis yan ano, sa katawan, maaari pong dumating sa punto ng cirrhosis. Ano po yung cirrhosis? Ang cirrhosis ay matinding peklat sa atay. Yung mga normal na liver cells ay nabibilugan na ng scar tissue o fibrosis. Yung mga kulay blue na banda dyan at mga nakapaligid sa normal liver cells. Ano po ang mga sintomas ng fatty liver? Ang problema po sa fatty liver, gaya ng mga viral hepatitis, kadalasan wala pong nararamdaman. Kaya kung hindi nagpapacheck up regularly, hindi chine-check ang timbang at hindi healthy ang lifestyle, minsan kahit walang nararamdaman, meron na palang fatty liver. Meron po rin mga ibang tao na nagkakaroon ng right upper quadrant discomfort. Big sabihin, merong pamimigat o kaya pagkikirot sa bandang kanan sa ilalim ng tadyang kung saan nakabahay yung atay. Pero kadalasan po wala talagang nararamdaman. Kapag tumagal ang steatohepatitis o ang inflamasyon dahil sa taba sa atay, maaari nang makita ang mga senyales ng chronic liver disease. Yung jaundice po, yung nakikitang paninilaw ng mata at balat, yung palmar erythema, yung pamumula ng palad at sakong, yung spider angiomata at caput medusae, yung mga malalaking ugat at mga balat sa dibdib tsaka sa tiyan, ano? Sa balat ng tiyan. Kapag hindi inalagaan, kapag hindi pinansin ang mga senyales ng chronic liver disease, maaaring ito ay tumuloy sa decompensated liver disease. Ibig sabihin po ng decompensated, meron ng mga komplikasyon na dahil sa chronic liver disease. Kasama na po dito yung ascites o tubig sa tiyan, encephalopathy o panlalabo ng isip, at gastroesophageal variceal bleeding o yung pagputok ng ugat sa esophagus o daanan ng pagkain tungo sa tiyan at saka sa bubong ng tiyan. Nakikita ito sa nakakatakot na pagsuka ng dugo. Mga 3 kada 4 na pasyente ay mayroong functional impairment. Ibig sabihin sila ay may matinding pagod o fatigue at cognitive difficulties. Yung cognitive difficulties po, nahihirapan makaintindi, minsan mali-mali yung sagot sa tanong, kahit na po mga retired maestra, hindi maka 100 minus 3, minus 3, minus 3, ano, nahihirapan po sila sa simple mathematical problems. Meron po tayong 20% rule for progression. Ibig sabihin, isa sa kada 5 pasyente na mayroong fibrosis o na nagsisimulang peklat sa atay ay tutungo sa cirrhosis. Sa mga pasyenteng may cirrhosis, isa sa 5 pasyente na may cirrhosis ay tutungo sa decompensation, yung may ascites, encephalopathy, o gastroesophageal bleeding. Okay. Paano po nahahanap ang taba sa atay, ano, o steatosis? Kadalasan nahahanap yan sa mga pre-employment o sa yearly check-up, ano, sa mga ultrasound. Ngunit ang ibang imaging techniques gaya ng CT scan or MRI ay nakakapagpakita rin ng taba sa atay. Meron din tayong mga blood biomarkers or scores
So yung mga simple lang na ALT, AST, platelets, yung nakikita sa yearly executive check-up, for example. Pero meron po rin tayong mga specialized biomarkers gaya ng liver fast at ELF test, no? Meron pong nakikita kapag biopsy ang atay, yung liver histology for whatever reason, minsan nakikita din yung taba doon. Sa mga nakaraang ilang taon, may nagkaroon ng kontrobersya. Tama po ba ang pangalan na NASH o non-alcoholic steatohepatitis o NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease? Kadamihan po ng mga doktor sa mundo ay ngayon ay gumagamit na ng ibang mga salita, yung MAFLD o Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease o MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Halos pareho lang po ito kapag ginugol ninyo. Ang pagkakaiba doon ay yung Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease ay sinasama ang mga taong may ibang sakit sa atay gaya ng viral hepatitis. So, maaari po ang tao ay may viral hepatitis o kaya sakit sa atay dahil sa alak, hindi ibig sabihin na hindi na sila pwede magkaroon ng MASLD or NAFLD or NASH. Pwede pong may kasamang ibang sakit ang non-alcoholic fatty liver disease. Kapag po ang tao ay may makitang taba sa atay by any technique, imaging, blood or histology or biopsy, at ang tao ay overweight or obese, masyadong mabigat ang timbang, then considered na meron na pong MAFLD yung pasyenteng iyon. Ang taong mga may diabetes at may taba sa atay, automatic din po, meron na rin siyang MAFLD or Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease. Ngunit, gaya ng binanggit kanina, kahit ang mga payat o mababa na tao, kapag merong at least 2 na metabolic risk abnormalities. Big sabihin, malalaki ang baywang, mga 102 cm sa mga puti na lalaki, pero 90 cm sa mga Asian, including Filipino na lalaki, o kaya yung mga baywang ng mga babae na greater than 80 centimeters. Yung mga may alta presyon, mataas na triglycerides, mababang HDL o good cholesterol, o yung mga may pre-diabetes, ibig sabihin yung mga hindi pa nakatuntong sa numero ng diabetes pero sinasabi ng doktor, nako, mag-ingat na kayo, tumataas na yung blood sugar ninyo. So, yun ang Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease. Importante po yung bagong pangalan dahil sinasakop din niya ang mga maaaring mangyari o maaaring masabay na sakit gaya ng sakit sa puso, stroke at kidney disease na nangyayari sa mga taong may fatty liver. Ngayon, ito po yung pamagat ng ating talakayan ngayon, Anong gagawin kung ang isang tao mayroong MAFLD? Sa primary care provider level po, nangyayari ang tinatawag na fibrosis assessment. Tinatansya ang mga numero, tinitignan kung mataas yung posibilidad ng isang pasyente ay mayroong fibrosis. Bakit po napakahalaga ng fibrosis? Kasi po ang fibrosis ay predictive, siya yung magsasabi kung magkakaroon ng komplikasyon, hindi lamang sa atay, kundi sa puso, sa risk of stroke, sa kidney disease, at sa mismong haba ng buhay ng isang pasyente. So sa primary care provider po, locally ang madalas na ginagamit po natin ay yung APRI scoring. Tinitignan yung SGOT o AST at ang platelets at kinakalkula ang AST to platelet ratio. Sa ibang clinic po, yung 5-4 ang ginagamit, also based on mga very common blood tests. Sa ibang malalaking ospital po, meron po tayong mga liver elastography gaya ng FibroScan o ng shear wave elastography. Kapag po nakita ng inyong primary care provider na kayo ay low risk, aabisuhan lang kayo na mag-lifestyle modification, mag-healthy lifestyle, at i-check kayo ulit sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ngayon, kung kayo ay mayroon ng risk for fibrosis, maaari ng
papunta sa cirrhosis, maaaring kayo po ay i-refer ng primary care provider sa isang specialista, sa isang gastroenterologist o sa isang hepatologist. Dito din po ginagawa lahat ng ibang mga blood test and possibly biopsy to find out kung meron pang ibang dahilan ng liver disease. Sinusigurado dito na taba lang sa atay ang nangunguna sa pagsira ng atay. Kapag po mayroong cirrhosis, kailangan na po talaga ng specialist care. Kasi ang mga pasyenteng may cirrhosis, meron po mga special procedure gaya ng endoscopy para maghanap ng ugat sa esophagus. Meron pong tinatawag na surveillance for liver cancer. At sa ibang sentro, maaaring ma-refer for liver transplant. Doon po naman sa mga tumutungo pa lang sa cirrhosis, no, pero hindi pa nakatuntong sa cirrhosis, marami pa yung atay na relatively healthy, ano, ang iaabiso po first and foremost ay ang lifestyle modification and exercise. Nangingibabaw po ang mga lifestyle modification and exercise kaysa sa mga iniinom na gamot. Hindi po ito shortcut, ano? Pag sinabi pong lifestyle modification, titingnan, kayo po ba ay kumakain ng tama? Kayo po ba ay nakakakuha ng sapat na ehersisyo? Kayo po ba ay natutulog ng tama, ano? At tinatanggal ang bisyo gaya ng pag-inom at paninigarilyo. Ngayon, meron din po tayong metabolic risk management. Kung sakaman ang taong may taba sa atay ay may mataas na kolesterol, mataas na blood sugar, o kaya may alta presyon, agad-agad po na dapat gamutin yan dahil ang number one killer ng mga pasyenteng may fatty liver ay sakit sa puso. Okay? So, number one, lifestyle. Number two, yung mga sakit na kasama ng mga metabolic syndrome at ng mga alta presyon, high blood sugar, at high cholesterol. Okay, ngayon kung nagawa na ang lahat, ano, napakabait na ninyo sa kain at sa exercise at sa tulog at ginamot na lahat ng mga kasamang comorbid conditions, ano, at nandoon pa rin yung NASH o inflamasyon sa atay dahil sa taba. Ano po ang titignan? Saka lang po tayo titingin sa gamot gaya ng pioglitazone at vitamin E. Okay, bago po tayo pumunta sa mga gamot, tignan po natin mga sarili natin, ano? Let us all calculate our body mass index. Ang body mass index ay nagsasabi po kung tama ang iyong timbang relative sa iyong taas, sa iyong height. And body mass index, ang calculation po niyan is weight in kilograms over height in meters squared. Kung ang calculator sa gadget ninyo ay mahirap mag-meter squared, pwede naman kayo, i-google nyo na lang, no, CDC or US Centers for Disease Control Body Mass Index Calculator, or you can go to our very own local Philippine Association for the Study of Obesity and Overweight, yung sa obesity.org.ph, for online body mass index calculators. Take note po na iba po ang cut-off numbers ng Pilipinas kaysa sa America, North America, Canada, and Europe, ano? Mas stricto po ang body mass index na normal sa Philippines. Kung sa Amerikano na puti, okay lang na ang timbang mo, ang body mass index ay 24.9. Dito po sa Philippines, 22.9 ang cut-off for normal body mass index. So, bawal pong tumaba kung ikaw ay Filipino, no? Bakit po ganon? Napaka-unfair. Kasi po, ang Filipinos and some other ethnic groups, mas maaga po na nagkakaroon ng heart disease sa mas mababang body mass indices. Okay,
to the practical part. Ano may sabihin ng eating healthy? Sa totoo lang po, no, kahit anong dieta ang gamitin ninyo, gagana yan. Kaya South Beach, Mediterranean, keto diet, fasting, no, intermittent fasting, gagana po lahat yan if you eat less than what you used to eat. Ano? Siyempre, binawasan ninyo yung kain nyo, gagana yung dietang yan. Meron po tayong mga online calorie calculators, meron tayong mga app na fitness apps na mada-download sa ating mga gadget. Pero po, medyo mahirap yung mga ganun, ano? Yung mga may app, may gadget, titignan pa. Ang pinakasimpleng paraan ng maintaining a healthy diet ay siguro sundin natin ang recommendation din ng DOH sa Pinggang Pinoy. Sa Pinggang Pinoy, meron kang plato, pinggan na hindi masyadong malaki, yung mga 8-inch, 9-inch na plate, ano? Kasi pag linakihan nyo po yung pinggan ninyo, dadamihan nyo din yung pagkain na nakatambak sa kanya, nakakainin ninyo. So, kunyari, 8-inch ano, na pinggan. Kalahati po doon ay fruits and vegetables. Hindi po kanin ang laman ng kalahati ng pinggan. Kahit na masarap ang kanin, madikit, mainit, malambot, hindi po pwedeng kalahating kanin. Kalahati po ng pinggan ay fruits and vegetables. Mga 1/4 lang po, no? Ang 1/4 to 2/3 ang laman na rice, ano? Sa kabilang half kahati ng pinggan. So mga 1/4 no ng pinggan ang rice and 1/4 ang protein source gaya ng beef, chicken, pork, fish, seafood. Pero syempre, mas healthy pa rin ang fish and seafood. Okay, kung nasa bahay at nabodega kayo dyan sa bahay, paano naman yan kung hindi ka maka-jogging outside? Marami pong maaring gawing indoors gaya nung ginawa natin noong pandemya. Mga online exercise class, marami po sa YouTube. Kahit na mga exercises for seniors and beginners, madami po, ano? Jumping rope, dancing, mga nagtitiktok dyan. Muscle strength and balance training gaya ng yoga at pilates. At kahit na mismong active video games, yung mga controller na yumuyog-yog at mga namamalo na game controller, ano? Okay. Ngayon, kung gusto nyo talagang very precise ang inyong exercise, maybe i-try ninyo 30 minutes a day for at least 5 days a week or on most days of the week. And sana twice a week yung strength building or muscle building exercises. Kahit na 10 minutes as long as it is weight bearing. But remember, kung ayaw nyong tandahan lahat ito, any exercise is better than no exercise. Kung kayo ay magwawalis, maglalampaso, aakyat ng hagdan, that is better than sitting down on the couch nanonood ng Korean telenovela. Buti pa, kung nanonood kayo ng telenovela, samahan na ninyo ng pasayaw-sayaw dyan habang nanonood. Ano po ang treatment of fatty liver kung kailangan talaga ng gamot? Kung nag-best effort na po sa lifestyle modification at hindi pa rin gumagalaw ang SGPT at SGOT at mataas pa din. Well, bear in mind po that there is no FDA, US or Philippine approved medication specifically for fatty liver. Wala po. Marami po tayong mga medications that may be of benefit. Marami po tayong mga food supplements that may be of benefit, pero wala pong FDA approved for that indication of fatty liver. Sa mga ginagamit po namin sa clinic, ano, kung kailangan talaga, ang pinakamadalas na ginagamit ay ang either vitamin E or pioglitazone. Yung vitamin E po, na pakita sa mga biopsy-proven studies na kumukonte ang taba, kumukonte ang inflamasyon, kaya lang wala pong tulong sa fibrosis o pagpeklat ng atay. At hindi rin po yan pwede gamitin forever dahil maaari pong tumaas ang risk of prostate cancer sa mga lalaki at hindi po alam ang full cardiac effects kung siya ay nakakabenepisyo sa puso o kaya nagdadala lalo ng sakit sa puso. So kung gagamit po kayo ng vitamin E, dapat po this is with the guidance of your doctor. Ganoon din po ang diabetes medicine o PPAR gamma agonist na pioglitazone.
Ang pioglitazone po nakakatulong sa inflamasyon, nakakabawas ng taba sa atay, ngunit wala din po itong effect on liver fibrosis. So kung gagamit po ng pioglitazone, it should also be under a doctor's guidance. Ngayon, yung may mga bagong usong-uso po sa showbiz, yung Ozempic o semaglutide, ano, maaga pa, kulang pa po ang datos natin bago natin marekomenda ito specifically for fatty liver. At yun ang pagtatapos ng aking maikling panayam tungkol sa fatty liver. And as my colleagues at HSP always say, happy liver, happy life, laugh. Thank you sa inyong pagkinig, and I hope Dr. Tarobs has some questions for us. Salamat po, Doktora. So, salamat po. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, naka-monitor po kami sa chat. Kung kayo po ay may tanong para kay Doktora, maaari niyo po siyang ilagay doon. O hindi naman po kaya doon sa Facebook live page na kung saan napapanood niyo itong lay forum na ito. Pwede niyo rin po kayong maglagay doon ng tanong at gagawin po namin ang lahat para masagot yung mga tanong ninyo sa abot ng aming makakaya. So, Doktora, para po habang hinihintay natin yung ibang tanong, ako po may tanong, no? Kasi ito, usually tinatanong din sa akin ito ng mga pasyente ko. Nabanggit niyo po kanina na yung mga may mataas na chance na may fatty liver yung mga mataas ang cholesterol at saka mataas yung BP at yung mga malalaki o yung mga obese, no? So, kadalasan tinatanong nila, may gamot sila para sa mga kondisyon na ito. Kapag ba iniinom nila yung gamot nila para sa BP, sa cholesterol, kasabay na rin bang nagagamot yung fatty liver nila o kailangan pa ng ibang mga kailangan gawin para doon? Well, yung mga gamot na ito, first and foremost, no, pampahaba ng buhay. Lahat ng gamot naman natin, di ba, hindi naman natin iinumin yan kung hindi pampahaba ng buhay. And yet, yung siyensya po, napaka-stricto, no? Hindi agad-agad na sinasabi ng benepisyo para sa isang kondisyon kung walang cold, hard evidence, ano? So, yung tinitignan sa mga pagsusuri ay mga specific endpoints, no? Kumbaga, for example, diabetes medicines, ang titignan nila, bumababa yung sugar ba long term, ano? So, pag ininom nyo yung diabetes medicine, meron po yung benepisyo sa blood sugar at alam ninyo na meron siyang benefit for eventually making your entire body healthier, ano? Pero pag tinanong nyo yung scientist, ito ba ay gamot specifically for fatty liver? Ang sagot hindi. Kasi ang scientist, ang titignan niyan, madami po ba yung inflammation, yung inflammatory cells sa pag-biopsy ng isang atay? Okay, so hindi niya sasabihin na diretsong gamot yan for fatty liver. But we do know na mas mataas yung chance mo of surviving longer if you treat the comorbid problem. So, ang mga may diabetes, high blood, mataas na cholesterol, at may taba sa atay, para hindi mamatay from heart disease, you should treat them. Pero hindi namin rin reseta na diretso na kada may taba ka sa atay, gagamutin ka na sa diabetes. Titignan muna kung talagang may diabetes. Maraming salamat po, Doktora. So, meron po tayong isa pang tanong dito. Ang tanong is, uso kasi sa ibang mga tao yung tinatawag na fish oil. No, dito sa fish oil na 'yan, sabi daw maganda daw siya sa fatty liver. Ano po yung opinion niyo tungkol dito sa gamot na ito? Ang fish oil, maganda po yan para sa may taong may fatty liver na may hypertriglyceridemia. So kung tignan po ninyo yung cholesterol results nyo, may numero doon for triglycerides. And ang ginagamot actually ng fish oil is the high triglycerides. It's not the fatty liver directly. So yeah, if you have high triglycerides at meron kayong fatty liver, go ahead and take the fish oil for the triglycerides. Kasi nga po, ang madalas na number one killer of patients with fatty liver disease
is actually heart disease. So, is it directly indicated for fatty liver? No. Is it indicated for patients with hypertriglyceridemia and fatty liver? Yes, you go ahead and take it. Pero paalala lang din po namin sa mga nakikinig ngayon, bago po kayo uminom ng kahit ano, no, para sa inyong fatty liver o kung ano man pong sakit, maaari lamang po magkonsulta po muna kayo sa inyong doktor bago nyo po simulan yung kung ano man po yung gusto nyong inumin, no? So para po tayo ligtas, lalo-lalo na po pag hindi natin sigurado kung dapat nating inumin yung mga ganon. No? So may isa pa po tayong tanong dito. Ang sabi, um, lahat ba ng stage or lahat ng ah, kasi po may binanggit kayo na ah, proseso kung saan unti-unting nasisira yung liver, no, hanggang sa maging cirrhosis po. Meron po bang punto doon na pwede pa nating maiatras at maibalik sa dati? No, so hanggang saan po yung pwede pa nating ibalik sa dati at saan po doon yung kapag umabot na tayo doon medyo hindi na ho natin maiatras yung mga pagkasira ng atay. So, ang liver fibrosis and cirrhosis, we have numbers for those, ano? And ang pinakamadalas nyo makikita yung may F, ano? F0, F1, F2, F3, F4. Kapag may cirrhosis, no, it's already F4. It depends how long the cirrhosis has been there and whether it has established itself. Ano yung F3, yung bridging fibrosis na tinatawag, yung meron na pong nakatina na blue na peklat pero hindi pa siya nakabilog, no, sa mga normal liver cells. Yun, definitely that is reversible. You lose about 10% of your weight. So kunyari ang timbang ninyo 100 kilos tapos bumaba kayo ng 90 kilos. Kadalasan po umaatras yung taba, umaatras yung inflamasyon, and finally umaatras yung peklat, ano? Kaya lang, meron pong point of no return yan. Kapag kayo ay mayroon ng cirrhosis na meron ng komplikasyon, yung nagsusuka ko for example ng dugo, ibig sabihin po noon, umiba na yung hugis ng atay, umiba na po yung sirkulasyon niya, at pag umabot na po sa point of no return, nagkakandaloka-loka na yung mga lab tests, ano? Yung ganun po, hindi na mababalik sa dati para lang kung palitan ng atay, kung mag-liver transplant. Salamat po, Doktora. At kaya po talaga kailangan na talagang magkaroon ng check-up sa ating atay, no? Lalo na kapag nagkaroon ng meron tayong risk factor katulad ng sabi ninyo kanina, at mga risk factor na ang isang tao ay maaaring may fatty liver. Kaya po meron po nagtanong dito sa Facebook. Lalo-lalo na para sa mga pasyente na walang masyadong oras or walang masyadong ah, paraan para makapunta sa mga laboratorio, so gusto nila isahan. Ang tanong dito, ano po yung mga basic test, no? Kasi minsan may mga pasyente po daw na nagpapacheck ng sarili nila bago pumunta ng doktor para may pakita na sila. Ano po kaya yung mga marerecommend na basic na examination para sa kanila? It is usually the same set of tests na i-order naman talaga ng primary care provider ninyo, no? Yung CBC, ALT, AST, yun po actually yung pinaka-crucial. And screening for diabetes, no? If you have risk factors, yung fasting blood sugar and or hemoglobin A1C, at saka yung cholesterol, yung lipid panel, ano? Yan naman po usually talaga yung kasama sa mga packages and executive check-up. Yung ano po, yung assessment for fibrosis, yung titignan kung may peklat na sa atay. In the Philippines, in some centers, we have started using yung APRI scoring, which uses very simple AST and platelets, no, to calculate. So, of course, iba-iba po yan, bawat pasyente, ha? Kasi kunyari, may family history ng hepatitis, may kasamang mga laboratory related to hepatitis. But that's a good start, an ALT and AST and then an ultrasound if fatty liver is suspected. Salamat po. Pero meron pa po dito, may isang pong tanong dito na
siguro concern lang din siya na kinakabahan siya kasi nasabihan siya na may fatty liver daw siya at tinatanong niya kung ah, kailan ba na parang ang exact words niya ay meron bang fatty liver na hindi delikado at pwede bang i-ignore muna kapag nag-diagnose ng fatty liver. Siguro itong pasyente na ito ay na-diagnose lang talaga ng fatty liver at hindi niya alam kung anong gagawin. Ano pong masasabi niyo sa kanya, doktora? Once you're diagnosed with fatty liver? Well, ang unang tanong ko, kailan ka na-diagnose with fatty liver? At ano ang timbang mo from the time that you were diagnosed with fatty liver? Kasi after everything, after all the tests and as long as you don't have decompensated cirrhosis, babalik at babalik pa rin yan sa lifestyle modification with diet and exercise, ano? So, huwag kayong matatakot. It is a call for action kapag may nakitang taba sa atay. Hindi po yan sagabal sa trabaho. In fact, I tell my seafarer patients, no, sige, bumalik ka na on board the ship so you get plenty of exercise and a balanced diet, no? So don't be afraid of the diagnosis of fatty liver because meron kang magagawa. And it is something within your control na not even money or where you live can affect. Kasi ang exercise, for example, sabihin mong nakakulong ka sa opisina buong araw, aba, mag-TikTok ka dyan sa kubeta, no? Gamitin ang hagdan. And you know, I understand yung struggle and the feeling na you're powerless, na wala kang magawa sa taba sa atay. Because I work in an office, di ba? And so what do I do with my mineral water bottles? Sometimes I play with it. I flex my biceps, no? Just for whatever exercise I can get, ano? And each time, with every meal, kada kain ninyo, nasa sa inyo yung power to improve your health and your fatty liver. So, will I get a second serving of soft drinks? No, I will choose water. I'm not even going to touch the soft drinks. Will I drink 3 beers? No, I will not. I'm going back to water. Yung kape ko, lalagyan ko ba ng asukal? No, I have the power to skip the sugar and drink my coffee black. Yung tinapay ko, dalawa ba ipapatong ko? Hindi. Titigil ako sa isang slice ng tinapay. So, when you get the diagnosis of fatty liver, it's just the start. It's a call to action and nothing can control you. Not even wala akong budget. Kung wala akong budget mag-gym, then maglakad ka ng hagdan. Okay? So, don't be afraid of that. Visit your primary care provider because kailangan rin ng very thorough history and physical exam to make sure na hindi lang simpleng taba sa atay. Baka mamaya may Hepa B ka or something else. Salamat, doktora. At saka kaya natin ginagawa ito para sa mga nanonood sa atin, para hindi tayo matakot sa fatty liver, para talaga meron tayong kaalaman na alam natin na meron tayong pwedeng gawin para dyan sa fatty liver. Kaya huwag matakot sa fatty liver, sabi nga ni doktora, at marami tayong pwedeng gawin kahit na walang bayad katulad ng ehersisyo at saka diet. No? So may isa pa pong tanong dito, doktora. Ano po ba yung mga kailangang iwasan na pagkain at inumin para hindi tayo mag-fatty liver? Ano ba yung mga pwede You naming know, iwasan na oo. pagkain? Ayoko ng Ayokong i-label yung food as bad, evil, demon, because food is good. Food is a blessing from the Lord, ano? That being said, some food choices are better than others. Yung mga may high fructose, the sweeteners in soft drinks, ano, for example, or artificial juice drinks or mga desserts that are packaged in the grocery. The ones with high fructose, talagang may tunay na link
link yan with diabetes and obesity. Kaya lang, kunyari, iinom kayo ng Coca-Cola 1 beses sa 1 taon. Hindi naman kayo mamamatay sa kainom ng Coca-Cola 1 beses sa 1 taon. So there's no single food that is singled out as being bad or evil. Food is a good thing, food is a blessing, but you have to balance everything, 'di ba? If you want your cookie, your chocolate chip cookie, aba, you enjoy your chocolate chip cookie with pleasure. Kaya lang hindi mo siya kakainin every day. Kakainin mo siya once a month or once every 2 months. So, Sige. Ang sabi nga, naalala ko din po, tinuro nyo kanina, ang mahalaga ay yung sukat ng mga pagkain talaga. More than yung pagbabawas ng mga pagkain. At meron po ditong isa pang tanong, Doktora. Meron daw, pwede ba daw na ah, nagkaroon na siya ng fibrosis dahil sa fatty liver? Tapos ginawa niya yung kailangan niyang gawin para pagalingin or pahilumin yung atay niya sa fatty liver. Pwede pa na may punto ba na pwede pang mawala yung mga fibrosis na tinatawag or ando na talaga yon? fatty liver is reversible, ha. Yung fibrosis, it depends. Kung cirrhosis is already established na meron ng mga complication, then and nag-decompensate, then it may not necessarily be reversible, ano? But at any point in the disease spectrum, lifestyle modification will help. Because for example, may cirrhosis ka, may tubig sa tiyan, and iniwasan mo yung excess salt sa diet, that will still improve the ascites, no, yung tubig sa tiyan, kahit na hindi na babalik sa dati yung atay mo. So, it helps at any stage. So talaga kailangan magpatingin muna, ano? At ito dito sa may tanong po, meron pong mga patients na nabanggit niyo po kanina na nadadiagnose ng fatty liver using the uh, APRI score. Bakit po hindi pwedeng samahan na ng gamot yung lifestyle modification? Usually inuuna yung lifestyle bago maggamot. Hindi po ba pwedeng gamutin na kasabay ng lifestyle modification itong sakit na ito? That is an individualized answer, ano? Because kung sabihin mo sa akin na wala ka talagang balak mag-lifestyle modification, I will already start you on medication. But I mean, I'll still try to convince you, ano, that lifestyle modification is best. Ano yan, individual prescription yan, depende sa circumstances ng tao. For example, may mag-a-abroad in 2 months at nagmamadali na mag-normalize yung ALT, AST at magbabagong buhay na today. Minsan, sinasamahan ko pa rin ng medication just to push along yung progress ng tao. So, ang sagot dyan will depend on how much time do you have, how much effort are you going to devote to it, how long have you had high fibrosis scores, are there any beginning signs of cirrhosis, or maraming factors that go into decision making whether to start medication or hindi. That's why I said earlier, you're not going to start any of these medications unless you're under the care of your primary care physician or a gastroenterologist or hepatologist. In connection po doon sa tanong na yun, Doktora, may special consideration po ba kapag ang fatty liver mo, yung isang pasyente na may fatty liver, meron ng Hepa B? Special considerations, yeah. Kasi yung pagtaas ng SGPT, SGOT, or ALT, AST, you have to figure out kung saan nanggagaling. Is it from the hepatitis B? So malamang mag-order ng viral load to see yung degree of activity. Kasi for example, undetectable yung hepatitis B pero ang daming inflammation, then most likely the inflammation is coming from the fatty liver. And sometimes they occur at the same time. So it's entirely possible na your gastroenterologist may prescribe medication for the hepatitis B and prescribe medication and lifestyle modification for the fatty liver.
So hindi po siya mutually exclusive sa ngayong bagong terminology na muffled or muscled. Doktora, yung pong sa pioglitazone din po. Yung sa pioglitazone, nabanggit nyo kanina na pang diabetes yon. Kapag ka ba ang fatty liver na pasyente ay may diabetes, dapat may special din po bang konsiderasyon sa paggamot ng kanilang diabetes at sa paggamot ng kanilang fatty liver? Yung original trials for pioglitazone, actually non-diabetics ang study subjects, ano, hindi po mga may diabetes. So originally, yung mga recommendation ng mga professional liver and gastro societies was gamitin lang po yung pioglitazone sa NASH or steatohepatitis sa mga non-diabetics. Pero po kasi yung original na studies, hindi po ginamit sa diabetics not because of a safety signal, hindi dahil may nakitang harm sa diabetics, but because they wanted to remove yung mga tinatawag na confounders, no? Later on, some professional societies were okay already with the use of pioglitazone in patients with NASH and diabetes. So again, individualized ang decision. I often work with endocrinologists in my hospital. Um, yung pioglitazone kasi has some undesirable effects such as weight gain. Patients get so hungry and they eat even more. So it may not be the right choice for everyone. But if I'm using pioglitazone, for example, and the patient is on a medication that deadens the appetite a little bit, then that patient might do better with pioglitazone. Salamat po, Doktora. From pioglitazone, may nagtanong din po, paano naman po yung Silimarin? Usong-uso po ito sa mga pasyente. Nakakababa po ba ito nung pamamaga ng liver at pag-address din po ng fatty liver? Possibly, but there's no strong evidence to date. Ano, lumang-lumang gamot na yan. Ang origin yan po ay galing sa isang halaman called milk thistle that has been used since ancient Egyptian times, ano, para sa mga taong naninilaw. Unfortunately, dahil sa napakalaganap na paggamit ng silimarin, wala pong masyadong interest ang mga manufacturer na maghanap ng pirmeng ebidensya na mayroong bisa ito para sa fatty liver. So what do I tell patients? Well, kung ang laki ng budget ninyo, ang bigat ng pitaka ninyo, pwede nyong gaangan yung pitaka ninyo by buying silimarin. Because we do know that it is safe, no? It has not really been associated with drug-induced liver injury or other toxicities. But there's no hard evidence that it works at hindi ito kapalit ng lifestyle pa rin. Ano? It's not an excuse to overeat. It's not because kumain ka ng silimarin, pwede ka nang kumain ng giant chocolate cake. So, I will not stop you from taking it, but I don't prescribe it to treat fatty liver. I think in the future, they may find some evidence favoring it, but it's not yet there. Sige po. Salamat po, Doktora. May pahabol po tayong tanong dito. Sabi niya, may fatty liver po daw siya sa ultrasound, pero lahat ng laboratorio niya normal. Yung cholesterol, yung ALT, AST. Should mayroon po ba siyang kailangan gawin para doon, or kailangan na ba niya mag-alala agad, or meron siyang kailangang extrang gawin para okay lang ba yun na normal lang lahat? Should he worry or not doon sa kanyang findings sa ultrasound? First of all, relax, because the ones who progress to fibrosis and cirrhosis are usually the ones with a lot of inflammation. And SGPT, SGOT, ALT, AST are markers of inflammation. But it doesn't mean that you don't have to do anything. Kasi over time, baka sa susunod mong laboratory test, hindi na normal yung ALT and AST, lalo na if you gain weight. So what do? You check your body mass index. Kung ito ay 22.9 or less, you will still benefit from a moderate increase in exercise, especially weight-bearing exercise, no? If your BMI is above 22.9, then you still have a lot of work to do. So relax, but work on it. Kasi if a 5% weight loss is associated with disappearance of fatty liver kung walang inflammation.
So, magic number 5%. Sige, tatandaan Ay, po namin yun. depende. Robs, my BMI nakakatakot. Gosh, I really empathize with I don't have fatty liver, but I understand the struggle to lose weight. Ako din po, naiintindihan ko din po yan. Pag bawas ng timbang. Ah, ah, may sa ngayon po, inihintay pa po namin kung meron pa po kayong mga sa audience natin, meron pong mga tanong. Mukhang nasagot na po natin lahat ng questions na binato sa atin, pati sa Facebook. Mukhang, The Robs is a private question I won't identify na lang. Ang question niya is, hypothetically, coffee and Coca-Cola drinker every day, how high is the risk? Well, the answer is there is hard evidence that the fructose in soft drinks is linked to diabetes and being overweight. When ko po need magpa-diagnostic test if ever? Well, you start with the first one and your primary care provider will decide on when the next one is. Typically, it's at a 6 to 12 month interval every 2 years if you're not at significant risk, but you will still be advised to lose weight. And anyway, Coca-Cola's not good for you. Oh, they might go after me, Robs. But it's soft yeah. drinks, soft drinks. The coffee is okay. You can have up to 3 cups of coffee, just ditch the sugar and the creamer, but your coffee is okay. So, yun ang sagot doon. Says the diehard coffee drinker. No, it's true. There is some evidence that there's a slight benefit to coffee drinking, black coffee, in patients with fatty liver disease. Ako po, sinasabi ko din po sa patient na iwasan ng mga premix na kape, yung mga may sugar na, kasi matataas ang asukal din ng mga yon. So black coffee po, sabi ni Doktora, ang advisable na Yung inumin. masarap! Yung brewed coffee or shot of espresso. Kahit cold brew, masarap. Doktora, ito po, mayroon pong humahabol na tanong. Yung pong phospholipid supplementation po, effective po din po ba yun para sa mga may fatty liver? As I said, I don't mind if you take it if you have deep pockets and the budget for it. But there is no hard evidence. Kasi makukunat ang mga scientists. They want biopsy proven, no? Na sure tayo. Kung makita lang ninyo yung mga hadlang na dinadaanan ng mga gamot para makakuha ng FDA indication and FDA approval. Yung food supplements po are not subject to FDA regulation. So there are no guarantees and no hard data. Salamat po, Doktora. So, with that, so maraming salamat po, Doktora, sa inyong tinuro sa amin tungkol sa fatty liver. So, para sa akin, natutunan ko una sa lahat, ang fatty liver kailangan gawa ng paraan, hindi dapat matakot, but at the same time, hindi rin dapat tulugan at walang gawin, no? So, yung lifestyle modification, diet, at saka yung exercise, at syempre ang pagpapakonsulta sa doktor, lahat importante para ma-assess kung ano nang gagawin sa fatty liver or kung meron ka ng mga risk factor kanina na sinabi ni doktora, yung high blood, yung diabetes, or mataas ang timbang, para po tayo ay makita ng ating doktor para ma-assess kung meron tayong fatty liver. At ang fatty liver ay isang bagay na maaring maiwasan, at kung meron ka ng fatty liver ay maaring itigil ang paglala o hindi kaya naman maka-recover ang ating atay sa pamamagitan ng lifestyle change. At meron din pong mga gamot na natalakay ngayon na meron pwedeng gamitin, pero dapat tayo ay makipag-ugnayan sa mga doktor natin bago natin siya inumin. So, Dr. Salvania, maraming salamat po sa lahat ng naituro nyo sa amin at sa mga pagsagot po sa tanong namin. Salamat ng marami po. Sa mga nanonood, alam kong magpapasalamat din sila na ngayon may mga alam na sila na pwedeng gawin kapag sila ay na-diagnose na ng fatty liver. Maraming salamat po, Doktora. Thank you also, Rob. Thank you po. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod po, meron po tayong sa Biyernes na ganitong patalakayan din.
Ay, maraming salamat po sa lahat. Paano?